Okay, tapos na tayo dito sa memorandum method. Sinulat ko na lang siya dito, sinummarize ko siya para ma-compare natin kung ano yung difference ng memorandum method sa journal entry method. So, shortcut ko na lang ha. Pag SSC, subscribe share capital. Pag SR, subscription receivable. Pag SC, share capital. Okay, so ulitin natin yung mga transactions dito sa journal entry method. Ang unang transaction, an entity was authorized to issue share capital of 4 million divided into 40,000 shares with par value of 100. So, di ba kapag memorandum method, ang entry lang natin doon sa authorization is memo entry. Pero kapag journal entry method, ang entry natin is debit kayo ng unissued share capital ng 4 million. Kasi 400,000 times 100. So, 4 million pesos. And then, credit kayo ng authorized share capital, 4 million. So, kaya nga siya journal entry method kasi nagjo-journal entry tayo sa authorization. Kaya siya memorandum method kasi magme-memo entry lang tayo sa authorization. So, pangalawang transaction. Receive subscription to 10,000 shares at par. So, pag journal entry method, ang entry natin, same lang din ng memorandum method. So, di ba kasi ang sabi ko, ang difference lang naman nilang dalawa is sa authorization at saka sa issuance. So, dito, same lang din sila ng entry. Then, number 3, collected 25% on the above subscription collection. Ang entry natin under journal entry method, same lang din. Itong number 3. Then, number 4, receive full payment for 6,000 shares originally subscribed. Ang entry natin, same lang din. Debit ka ng cash and credit subscription receivable. Then number 5, issued share certificate for 6,000 shares which are fully paid. So, ang entry natin, in-issue niya na yung share capital. Ang entry natin doon is debit tayo, sorry, so, magre-record tayo ng debit tayo ng subscription, share capital na 600,000 at credit tayo ng unissued share capital na 600,000. Mapapansin nyo, since issue 1 siya, iba na ang accounting entry niya or accounting method niya dito sa memo method. And then, number 6 is yung cash subscription ng 5,000 shares at par. So, issuance ulit siya. So, dito, entry natin, debit tayo ng cash na 500K and credit tayo ng unissued share capital na 500K. Masyadong makapal yung sulat, no? Pero ayan. So, ulitin ko yung difference nila sa authorization lang and then sa issuance. Mapapansin nyo dito sa memo method, kapag nag-issue ka, ang credit mo, subscription, ang kikredit mo, share capital. Pero dito, ang kikredit mo, unissued share capital. Tapos, meron ka ding sinet up na account na authorized share capital. So, dito sa journal entry method, bakit unissued share capital ang kinikredit? Kasi, dito pa lang sa authorization, nag-set up ka na
ng unissued share capital. So, meron siyang amount na 4 million. Siyempre, kada mag-i-issue ka, babawasan mo siya ng babawasan. So, gawa natin siya ng T account. So, dito na lang. Kaso ito, wala na to, no? Eraser ba to? Oh, na-erase naman pala. Yan, na-erase naman. Try ko tong medyo manipis. So, ang nadadagdag natin is authorized share capital at saka unissued same lang naman sila. So, dito, 4 million, debit ng 4 million unissued, credit ng authorized. Tapos, same lang naman. So, unissued 600, unissued 500. So, ang balanse, 4 million pa rin. Dito, 4 million minus 600 minus 500, 29. Yan. So, ito yung mga account balances niya. So, kung gagawa tayo ng shareholders equity, ang itsura niya, ganito. So, ang presentation niya, authorized share capital, ang balansin natin, di ba, 4 million. Unissued share capital, ang balansin natin, 29. So, i-deduct natin siya. Ibig sabihin, ang authorized share capital is addition siya sa shareholders equity. Ang unissued share capital is deduction siya sa shareholders equity. So, ang balansin nila, 4 million. Ayan, 4 million. Balansin niya, 29. Ang issued share capital natin bali is 11. Ng subscribed share capital natin is 400. Same lang. And then, ang subscription receivable natin nakalas ulit 300. Ang total shareholders equity natin is 1.2 million. Kung papansinin nyo, ang shareholders equity natin total 1.2. Ang sa issued equals 1.1. So, pares lang siya dito kasi ang share capital natin dito 1.1. Ang total shareholders equity natin 1.2. So, same lang din sila ng result. Wala naman difference. Ang pinagkaiba lang nila, dito naka-breakdown pa yung authorized share capital, yung unissued, at saka yung issued. Doon, sa memorandum method, agad-agad, ang nakalagay na lang tong 1,100,000. Yun? Nagets ba? Nakuha ba?